Bago pa man makagawa ng masamang hakbang si Dennis kay Carol, ay dumating si Wilfred kasama ang mga pulis. Sa sobrang desperasyon ni Carol na makita at makalapit kay Dennis, naging madali para sa kanya ang tanggapin ang anumang payo, lalo na mula kay Ronnie. Iminungkahi ni Ronnie na puntahan niya si Dennis mismo sa bahay nito upang makakuha ng impormasyon. Sa isipan ni Carol, iyon na marahil ang tanging paraan upang matuklasan ang katotohanan na nasa likod ng pagkamatay ni Joy, ang matagal na niyang iniimbestigahan. Habang papasok na si Carol sa gate, ay bigla namang sumulpot itong si Dennis. Dala ang malamig ngunit nakangiting anyo. Inimbitahan siya ni Dennis na maghapunan sa loob ng kanyang bahay. Tila ba walang anumang lihim o tensyon sa pagitan nila. Agad namang pumayag si Carol. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil iyon ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay, ang makapasok sa bahay ni Dennis at maghanap ng ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. Samantala, sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali si Ronnie. Paulit-ulit niyang sinasabi na si Dennis ang utak ng lahat ng kaguluhang nagaganap. Ngunit agad siyang pinatigil ng kanyang abogado. Tinanong siya nito kung may matibay ba siyang ebidensya para sa mga akusasyong niyang puro haka-haka lamang. Ngunit sa halip na umatras, buong kumpiyansang sinabi ni Ronnie na mayroon siyang taong magbibigay ng katibayan. Isang inosenteng nilalang na hindi niya alam na nasa panganib na. Ang tinutukoy niya ay si Carol, na sa mga sandaling iyon ay nasa loob na ng bahay ng mismong taong kinatatakutan nilang lahat. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa kabilang dako naman ay dumating si Tiago kasama si Wilfred sa bahay ni Fern. Agad na sinalubong ni Amber ang kanyang ama at buong higpit itong niyakap. Ngunit hindi nagtagal, agad na hinanap ni Wilfred si Carol. Mayroon siyang mahalagang impormasyong gustong ibahagi rito. Ang katotohanang natuklasan niya na si Dennis ang may kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Ngunit bago pa man niya masabi ang lahat, dumapit si Manang Pilar na may halatang pag-aalala. Ibinulalas nito na nasa bahay ni Dennis ngayon si Carol, nagsasagawa ng investigasyon sa sarili nitong paraan. Agad namang kinabahan si Wilfred. Alam niyang delikado si Carol, lalo na kung totoo ang hinala nilang si Dennis ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan. Sa bahay naman ni Dennis, tila payapang gabi lang ang lumipas. Habang naghahanda ng hapunan, abala si Carol sa paghihiwa ng mga rekado. Ngunit sa likod ng kanyang isip ay hindi siya mapalagay. Pinilit niyang makipag-usap upang makuha ang loob ni Dennis. Sa gitna ng katahimikan, bahagya niyang tinanong kung nasan ito noong gabing pinatay si Joy. Ang tanong na iyon ay tila nagsindi ng apoy sa loob ng lalaki. Bigla siyang tumigil, tumitig ng matalim kay Carol at sa isang iglap, sinaksak ang kutsilyo sa sangkalan ng may matinding galit sa mga mata. Nanlamig si Carol. Alam niyang kahit isang maling galaw lang ay maaari siyang mapahamak. Kaya sa halip na magpakita ng takot, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Dennis. Pilit ipinakita ang pagkakakalma at tiwala. Gamit ang likas niyang talino, pinakalma niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap. Unti-unting bumalik sa normal ang kilos ni Dennis at maya-maya ay nagpaalam itong pupunta muna sa banyo. Sa sandaling iyon, nakita ni Carol ang pagkakataon. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong maghalughog. Binuksan niya ang mga kabinet, mga drawer, at bawat sulok ng bahay. Ngunit wala siyang nakitang anumang dokumento o palatandaan ng krimen. Hindi siya nawala ng pag-asa at nagtuloy hanggang sa likuran ng bahay. Paglabas niya roon, napansin niya ang isang lumang drum na tila pinagsunugan ng kung ano. Lumapit siya at marahang tiningnan ang paligid. Sa paligid ng drum ay may natira pang abo at isang bagay na hindi tuluyang nasunog. Isang shell na agad niyang nakilala. Ito ang parehong shell na ibinigay niya kay Joy bilang simbolo ng kanilang pagkakaibigan bago ito mamatay. Nanlumo siya. Ang bagay na iyon ay matibay na palatandaan na si Dennis nga ang may kinalaman sa pagpatay kay Joy. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng bahay. Nanginginig ang kamay.
habang dala ang ebidensyang makakapagbunyag ng katotohanan. Ngunit pagbalik niya sa kusina, naroon na si Dennis, nakatayo. Malamig ang titig at halatang alam na nito ang lahat. Ang tahimik na gabing iyon ay biglang napuno ng tensyon. Lumabas ang tunay na kulay ni Dennis, isang mapanlinlang na tao na kayang gumawa ng anumang paraan para itago ang kanyang kasalanan. Habang dahan-dahan itong lumalapit kay Carol, hawak ang kutsilyo. Naramdaman ni Carol ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang wala ng oras. Ngunit bago pa man makagawa ng anumang masama si Dennis, biglang narinig ang malakas na sigaw at mga yabag mula sa labas. Dumating sina Wilfred, Tiago at ilang mga pulis na may dalang armas. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pinigilan nila si Dennis. Bago pa nito maabot si Carol, naging mabilis ang pangyayari. Hinuli ng mga pulis si Dennis. Pinigilan habang nagpupumiglas ito at nagwawala. Paulit-ulit na sumisigaw ng mga bagay na walang kabuluhan. Si Carol ay napayakap kay Wilfred. Nanginginig pa rin sa takot ngunit nakahinga ng maluwag. Sa wakas, natapos ng bangungot na matagal nilang kinatatakutan. Nakita ni Wilfred ang ebidensyang hawak ni Carol, ang shell na galing kay Joy. Mula sa simpleng piraso ng bagay na iyon, tuluyang nalaglag ang maskara ni Dennis. Iyon ang nagpatunay sa lahat ng kasinungalingan at krimen niya. Habang dinadala si Dennis ng mga pulis, tumitig ito kay Carol na may halong galit at panghihinayang, ngunit wala na siyang magagawa. Ang mga kasalanan niya ay tuluyan ng nabunyag. Lahat ng tinatago niya, ang kasinungalingan, ang pagkukunwari at ang kasakiman ay nagbunga ng sariling pagkahulog niya. Si Carol, bagaman sugatan sa loob dahil sa mga nangyayari, ay nakaramdam ng kapayapaan. Alam niyang nagawa niya ang tama. Ang tapang na ipinakita niya ay nagbunga ng hustisya para kay Joy. Hindi man niya inasahan na mapapasabak siya sa ganitong panganib. Naging matatag siya hanggang sa huli. Samantala, si Ronnie ay hindi makapaniwala nang marinig ang balita. Ang mga salitang dati puro hinala lamang ay napatunayang totoo. Ang taong pinaghinalaan niyang mastermind ay siyang ang salarin. Sa wakas, natuldukan na ang matagal na nilang pagdurusa. Si Dennis, na minsang itinuring na mabuting kaibigan at kapamilya ng ilan, ay tuluyan ng babagsak sa kamay ng batas. Ang mga pader ng kulungan ang magiging saksi sa kanyang kabayaran. Wala nang makakapagligtas sa kanya. Sa pagtatapos ng lahat, bumalik ang katahimikan sa paligid. Si Wilfred ay tahimik na nakatingin kay Carol, labis ang pasasalamat dahil sa tapang na ipinakita nito. Si Carol naman ay tumingin sa langit, marahang pumikit at nagdasal para kay Joy, na sa wakas ay nabigyan na ng hustisya ang kanyang pagkamatay.